Hallelujah. Oh, napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God, dakila ka po. Wala ka pong katulad, O Diyos. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito, O God. Sapagkat muli kami pinaririto, dakilang Ama. Kami po, O Diyos, ay nag-alay ng buhay sa iyo. Sapagkat alam po namin, Panginoon, hindi kami lugi kung kami pinasagawain mo. At mararanasan po namin, Panginoon, ang kakaiba, Panginoon, na kilos mo sa aming buhay. Sapagkat totoo nga po, O Diyos, na lagi po naming aalalahanin, sa presensya mo ay meron kaming kagalakan. Sa presensya mo, Panginoon, meron kaming kalayaan. Sa presensya mo, Panginoon, meron kaming kagalingan. Sa presensya mo, Panginoon, meron kaming kapayapaan. Sa presensya mo, O Diyos, meron kaming pagkakaisa. Kaya Lord God, napakabuti mo. Paano kami hindi magpupuri sa iyo? Paano namin kalilimutan ang araw ng linggo? Sapagkat totoo, O Diyos, bawat buhay po namin, ang lahat ng ito'y buhat sa iyo. Bawat hininga, Panginoon, Lord God, ito'y marapat lamang na amin po, Panginoon, ipakita at iparamdam sa iyo na kung gaano mo kami kamahal, kami pinagbabalik sa iyo ng mataas na papuri, pasasalamat, pagsamba, pagdakila at pagluwalhati ay marapat lamang na maibalik sa iyo, O aming Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus, salamat. Salamat po, Panginoon, sa hininga na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa kalakasan. Lord God, na wala po kaming gagawin, Panginoon, kung hindi ikaw ay amin pong sambahin. Maialay po namin ang aming pong buhay sa iyo bilang isang handog na buhay, kalugod-lugod, kapuri-puri, na ito ang aming pong dapat maging pagsamba sa iyo. Kaya Lord, salamat. Napakabuti mo, O Diyos. Wala ka pong katulad. Kaya Panginoon, Lord God, sa umaga pong ito, O God, isusurrender po namin ang aming pong buhay sa iyo. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, O Lord God. Hallelujah. Sige po, awitin po natin. I surrender all. Hallelujah, Lord God. Yes, O Jesus. Hallelujah, Lord God. Amin po pang isinusuko ang aming buhay sa iyo. Isinusurrender po namin ang aming pong buhay sa iyo. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, rabababa, shikiyarada, shikiyarararada. Oh, radadababa, shakaradaba, shikiyarararada. Yes, oh Lord God. Hallelujah, Lord God. Yes, amen, amen, hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus. Yes, oh Jesus. Hallelujah, Lord. Amen, amen, hallelujah, Lord God. Namnamin natin ang awitin. Yes, oh Jesus. Surrender all. Yes, amen, amen, hallelujah, Lord God. Lord, my sensation, I surrender all. Hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus. Yes, Jesus. We surrender ourselves to you, Lord God. The sensation, I surrender all. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Sinusuko. Yes, amen. Sinusuko po namin ang aming buhay sa iyo. Yes.
Yes, hallelujah, Lord God. Amen, amen, hallelujah, Lord God. Ang lahat sa iyo, Kristo, isinusuko. Yes, amen, hallelujah, Lord God. Surrender, oh yes, amen. I surrender all. Yes, Panginoon. Hallelujah. To be my death sensation. I surrender all. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Oh, glory, glory. Hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus. Hallelujah, Lord God. Amen. Hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus. I surrender all to thee, my death sensation. I surrender all. Yes, oh Lord God. Hallelujah, Lord God. Yes, oh Lord. Yes, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Isinusuko ang lahat sa iyong Kristo. Isinusuko. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Yes, oh Lord God. Amen, amen. Hallelujah, Lord God. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na maisuko po namin sa iyo ang lahat-lahat. Sapagat alam po namin, Panginoon, ang aming pong buhay, ikaw po ang may hawak. Yes, oh Lord God. Hallelujah, Jesus. I surrender all. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Yes, hallelujah, Lord God. Panginoon, napakasarap isuko ang aming buhay sa iyo. Kung sa amin po lamang mga sarili, Lord, hindi po namin kaya. Lahat po ng mga suliranin, dakilang Ama. Panginoon, sa oras na ito, amin po itong isinusuko sa iyo pong harapan. Ito man ay problema namin sa pananalapi. Problema namin, Panginoon, sa amin po mga personal na buhay. Problema namin, Panginoon, sa loob ng aming sambahayan. Problema namin, Panginoon, sa aming gobyerno. Problema namin, Panginoon, sa loob ng aming pong iglesia. Problema namin, Panginoon, Lord God, sa amin po, Panginoon, na kung saan ay buong sambahayan. Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong isinusuko sa iyo. Sapagat alam po namin, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay, wala po kaming magagawa. We fully trust in you, O Lord God. Sapagkat alam po namin, Panginoon, walang bagay na mahirap sa iyo. Kaya Lord God, maraming pong salamat. At hayaan mo po, O Diyos, ang puso ng bawat isa na naririto. Panginoon, sa pamamagitan ng mensahe mo, mag-iitong kaparaan na maunawaan po namin, Panginoon, na sa pagsusuko po namin ng aming pong buhay sa iyo, marami kaming makukuhang gantimpala, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat at dalangin ko po, O Diyos, na sa kapangyarihan ng pagsama ng iyong pong banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan, kayo po, O Diyos, ang magpapaunawa. Kayo po, Panginoon, na magbubukas ng puso. Kayo po magbubukas ng isipan. Kayo magbubukas ng pandinig, Panginoon, upang ang bawat salita mo na amin pong maririnig, bawat salita mo, Panginoon, na amin pong pag-aaralan ngayon, ito po'y magsilbing pagkapala sa buhay ng naririto, Panginoon. Lord, sapagkat alam po namin, Panginoon, hindi pa namin sinasabi sa iyo, alam mo na, Panginoon, ang aming naisin.
Kaya Lord, salamat. Salamat po, Panginoon. At sa iyo po namin ito ay tinitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, mga awit, salamat po sa inyo. Glory to God. Hallelujah. At napakasarap po na umawit sa ating pong Panginoon. Kaya tayo pong lahat tayo po ngayon ay huling linggo na ng Marso. Glory to God, bago po tayo magsimula, tayo po ay tumayo muna at tayo po ay pumili na kung saan ay 7 tao na ating pong kamayan, i-welcome po natin. Glory to God. Lalo na po yung pong hindi po natin agad nakita, pero ngayon ating pong nakasama. Glory to God. Sige po, lapitan po natin, kamayan po natin. Glory to God. Iparamdam po natin yung ating pong kasabikan. Iparamdam natin yung ating pong pagmamahal. Glory to God. Hallelujah. Sapagkat tayo po ay naririto sa sambahan ng ating pong Panginoon upang tayo po'y magmahalan, upang iparamdam natin yung kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Oh, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, korodo basiki arababamo. Oh, laradabasyan dararaki aradabasyande. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Salamat. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Oh, glory, glory. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Matatamis ng ngiti. Glory to God. Hallelujah. Batiin mo nga yung kapatid mo. Sabihin mo, you are special. Kaliwa kanan, batiin nyo, you are special. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay espesyal. Amen. Sa paningin ng ating pong Panginoon. Yung pong ating pong naging topic noong pong Sunday, glory to God, you are special. Amen. Tayo po ay special. Bakit po? Dahil tayo po ay anak ng Diyos. Amen. Glory. Anak tayo ng Diyos. Kaya kung tayo po ay anak ng Diyos, masasabi mo, I am special. Amen. Sapagkat totoo nga po, ang ginawa po ng ating pong Panginoon, bago po tayo naging Kanya, buhay po niya ang Kanya pong ipinalit. Kaya po tayo po'y espesyal. Higit pa ang ibinigay ng Panginoon sa atin sa mga ginto at pilak. Buhay niya, dugo niya, ang ibinigay sa atin para po lamang tayo ay maligtas. Amen? Kaya talagang hindi po katakataka na tayo po'y magkakasama ngayon. Amen? At sa pamamagitan po ng ating pong mensahe ngayon, lalo po nating mauunawaan na talaga palang totoo dahil tayo espesyal sa paningin ng ating pong Panginoon. Ang ating pong buhay, ito po ay may kapangyarihan na tayo po'y nag-surrender ng buhay sa ating pong Panginoon. Amen? Pulbitin mo ulit ang kapatid mo. Sabi mo, handa ka na bang mag-surrender ng buhay mo ngayon? Amen. Yung kaliwa kanan. Glory to God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. At dapat lagi po tayong handa na mag-surrender ng ating pong buhay. Amen. Kung paano ang ating pong Panginoon inihandog ang kanya pong buhay para sa ating kaligtasan, gayon din po tayo. Amen. Sapagkat tayo pong lahat, tayo po'y lumalakad, tayo po'y narito para po tayo maging kamukha ng ating pong Panginoon. Para po tayo maging katulad ng ating pong Master. At ang ating pong Master, walang iba kung hindi si Jesus Christ. Amen. Siya po yung pong ating pong tinitingnan. Siya po yung pong ating pong ehemplo. Siya po yung ating pong pinaglilingkuran. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise God. At ngayon po, ang ating pong tatalakayin, glory to God, ito po ay kinuha po natin sa aklat po ng Lucas. Hallelujah, Lord God. The power of surrendered life to Christ or to God. Amen. The power of surrendered life to Christ. Yung kapangyarihan na kung saan yun tayo po'y nag-alay ng buhay sa ating pong Panginoon. May kapangyarihan po
Dahil tayo pong lahat, kung hindi po tayo nag-alay ng buhay sa ating pong Panginoon, baka wala po tayo dito. So ibig sabihin tayo pong lahat na naririto, ito po yung katibayan na bilang tayo po yung nag-surrender ng ating pong buhay sa Panginoon, marami tayong nararanasan. Marami tayo na kung saan napapakinabang buhat sa ating pong Panginoon. Glory to God. Ano po ba raw yung ibig sabihin ng surrendering to God? Hallelujah. So ang sabi po rito, glory to God, hallelujah. Surrendering to God, glory to God, can bring peace. Amen. Freedom from worry and deeper relationship with the divine, allowing you to experience God's guidance, strength in trials, and some of purpose, and fulfillment. Glory to God. In life yan. Hallelujah. Hallelujah. Makikita po natin dito na napakasarap yung pong ating pong maunawaan kung gaano ba kahalaga yung ating pong pag-surrender sa ating pong Panginoon. At kung ating pong makikita at ating pong nanamnamin yung ibig sabihin ng power of surrendering to our God, ibig sabihin, pinakikita, once na tayo po ay nag-surrender sa ating pong Panginoon, ano po yung pong ating pong mararanasan? Magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Totoo po ba to? Naranasan nyo ba yung kapayapaan? Amen. At ano po ang sabi po rito? Freedom from worry. Yung kalayaan natin sa mga alalahanin. Glory to God. At hindi lamang yon, and deeper relationship with the divine. Sino po yung divine na tinutukoy po dito? Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Amen. Na mararanasan po natin na once na tayo po nag-surrender ng buhay sa ating pong Panginoon, ito po yung magdadala sa atin para po tayo magkaroon ng kapayapaan. At magkakaroon po tayo ng kalayaan sa mga alalahanin sa ating pong buhay. Kaya kung tayo po may alalahanin at tayo po ay kung saan ay nadadala ng alalahanin, baka hindi mo isinusurrender kay Jesus. Amen. Kaya once na tayo po nag-surrender sa ating pong Panginoon, dito po makikita yung deeper relationship with the divine. Ibig sabihin, kapag tayo po nag-surrender ng ating pong buhay sa ating pong Panginoon, magkakaroon po tayo ng napakalalim na pakikipag-ugnayan sa ating pong Panginoon. Amen. Glory to God. Pakibalik nga po. Glory to God. Hallelujah. Upang manamnam po natin na paano po ba ang ating pong buhay magbuhat nung tayo po'y mag-surrender sa ating pong Panginoon. Ang sabi po ito, allowing to experience God's guidance. Inaalaw ng ating pong Panginoon na maranasan po natin yung Kanya na kung saan ay pag-iingat, yung maranasan natin yung Kanya pong pagsama, yung maranasan natin yung kung saan na tayo po ay dinadala sa isang mainam at tahimik na batisan. Amen. Kaya makikita po natin dito, glory to God, strength in trials. Ibig sabihin, pinalalakas tayo sa panahon ng ating pong mga pagsubok, glory to God, and essence of purpose and fulfillment. So nagkakaroon po ng saysay, nagkakaroon po ng liwanag yung kung saan yung ating pong layunin at para po tayo ay kung saan magtagumpay sa ating pong mga lakad sa buhay. Magtagumpay po tayo sa ating pong mga pinapangarap sa buhay. Amen. So puntahan po natin yung aklat po ng Lucas 9:23-24. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Ang sabi po rito, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalaan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Praise God. Hallelujah. So makikita po natin dito na ang nais ng ating pong Panginoon na tayo po ay mag-surrender ng ating pong buhay. Sige po, tayo po'y pumikit at manalangin. Yes, O Lord God. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, O God, sa iyo po namin itinitiwala ang pag-aaral ng iyo pong salita. Dalangin po namin, Panginoon, ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Upang maunawaan po namin na kung kami ay magsusurrender ng buhay sa iyo, kung mag-aali po kami ng buhay sa iyo, hindi po kami mawawalaan. Kung hindi kami po magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya Lord God, dalangin ko po sa bawat isa na naririto, maunawaan po nila kung gaano kahalaga, Panginoon, yung kami po nag-alay ng buhay sa iyo.
Sapagkat ikaw, Panginoon, na nung unang nag-alay ng buhay para kami maligtas. Kaya marapat lamang napahalagahan po namin, Panginoon, yung atas na ipinagkaloob mo sa amin. Kaya Lord, sa iyo po namin itinatalaga ang sandaling ito. Dalangin po namin sa apat na sulok ng lugar na ito. Ang maranasan po namin ay kapayapaan, katahimikan, at maranasan po namin ang presensya mo na kung saan nagbibigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan. Sa iyo pong papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. So ibig sabihin, pinakikita po dito, na ito pong aklat po ng Lucas 9:23-24, kung ito po ay ating pong pag-aaralan, magbuhat po sa verse 1, hanggang sa kahuli-hulian po, ito po ay mga senaryo na kung saan, kung paano po ang ating pong Panginoon ay nagpakilala na. Amen. Yung pinakasentro ng topic na ito, noong ang ating pong Panginoon ay nagsabi sa kanyang mga alagad, dahil matapos yung senaryo na nakapagpakain sila ng 5,000 katao, na andoroon yung kung saan maaari na ang mga tao, ang mga alagad niya, ay nagkaroon po kasi ng alinlangan. Kaya ngayon po, dahil meron pong tao doon na kung saan na nagsabi si Tomas, ay paano, saan tayo kukuha ng kakainin? Pero kung atin po makikita, dahil ang ating pong Panginoon, siya po ay Diyos na kung saan nagtutustos. Siya po yung Diyos na kung saan gumagawa ng himala. Kaya doon po sa senaryo nga, dahil worry po ang ipang po mga alagad, ang sabi, ano meron kayo? So naglabas po ng dalawang isda at 5 tinapay. So ano po ginawa? Ang utos ng ating pong Panginoon, sige, pahanayin nyo ang tao, dahil biro nyo 5,000, ang isda po lamang ay 2 pirasong isda at 5 tinapay. So ano po ginawa? Ang sabi niya, sige, ihanay nyo, 5,000 po. So kung ito po ay 5,000, ilang hanay ito? 100. Praise God. So makikita po natin dito na napakaraming tao. Na kung titingnan natin, 2 isda at 5 tinapay, matapos na mapakain ang mga tao, meron pang sumobrang 12 bakol. So ano po ating maunawaan dito? Ang Diyos po ay Diyos ng himala. Ang Diyos ay Diyos na nagtutustos. Kaya nung ito po'y mangyari, tinawag po niya yung kanyang mga alagad. Ano ba ang sabi ng ibang tao? Ayon sa akin. Ano yung sinasabi ng mga tao? Ang sabi, kayo daw si Elias, kayo daw si Jeremias, kayo daw yung propeta. Pero ang sumagot po si Pedro. Ang sabi ni Pedro, kayo ang Diyos, ang anak ng Diyos na buhay. So ibig sabihin doon po sa senaryong yon, naunawaan nila na ang ating pong Panginoon, siya yung hinihintay ng tao. Siya yung Diyos na buhay. Siya po yung Misaya. Kaya dito po ipinaunawa ng ating pong Panginoon, sinabi niya po rito na kung sino man ang gustong sumunod sa akin. Glory to God, hallelujah. Ibig sabihin, sinabi niya sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang krus at sumunod sa akin. Di ba napakahirap nito kung ating pong titingnan? Gustong maging alagad, pero ang daming sakripisyo. Kasi kung ating pong iisipin, maaari nung pong ito pibigkasin ng ating pong Panginoon, marami nagtataka ang alagad. Pero mo araw-araw, magpapasang kami ng krus. Di ba kung titingnan atin po sa biglang isip, ano kaya sinasabi ng mga alagad? Gaano kayang karami ang krus na amin dadalahin? Ay araw-araw magpapasang ka ng krus. Pero kung atin pong titingnan, dahil ang nais ng ating pong Panginoon, dahil ang sabi niya, kung nais nyo na sumunod sa akin, pasanin ninyo ang inyong krus. Amen? So, ibig sabihin, pinakikita, pasanin ninyo ang inyong krus, pasanin ninyo ang aking krus, pasanin ninyo ang lahat ng mga problema sa inyong buhay, at sumunod kayo sa akin. So, ibig sabihin, yung pagkakatawag po sa atin ng ating pong Panginoon, marami tayong gagampanan. Kaya marami sa kalagitnaan ng pananampalataya, dumating minsan ng panlulupaypay. Dumarating yung iba't ibang uri na kung saan ay tiisin na ang akala nila, ang tiising ito yung kikitil sa kanilang buhay. Pero ang ating pong Panginoon, ang nagsalita sa verse 24, ang sino man na kung saan ay susunod sa ating pong Panginoon,
ng alang-alang sa Kanya, madadagdagan ng Kanyang buhay. At mararanasan natin ito. So kaya makikita po natin, yung buhay alang-alang sa akin, ang magkakamit ito, ibig sabihin, kung tayo po'y susunod sa ating pong Panginoon, kung tayo po'y naando yung sakripisyo, na tayo po'y susunod araw-araw sa ating pong Panginoon, ibig sabihin, makakamit mo kung ano man ang pangarap mo sa buhay. Napakarami natin pangarap sa ating pong buhay. Kaya minsan ayaw po natin mag-surrender sa ating pong Panginoon. Ayaw natin na sumunod sa Kanya pong kalooban. Minsan pag sinabi na, ay umattend kayo ng araw ng Miyerkules, ay marami akong gagawin. Ay kinakailangan, due date ng ganung araw ang aming tahe. Baliwala na ang araw ng Miyerkules. Ay ang sabi ng Panginoon, araw-araw. So ibig sabihin, hindi po lamang hanap buhay ang ating pong isusurrender. Maaari yun pong ating pong mga kahinaan. Tayo pong lahat, aminin natin hindi. Lahat po tayo tinawag ng ating pong Panginoon. Meron po tayong mga flosses. Meron po tayong mga kahinaan. Meron po tayong mga kasalanan na kung saan ay ating pong nagawa. Pero salamat sa ating pong Panginoon. Dahil sa kabila ng lahat, na tayo po'y itinuring na isang maruming basahan, pero ang sabi ng Panginoon, gaano man karumi ang inyong kasalanan, maging sa dumiman ito ng isang basahan o pinagreglahan ng isang babae, lilinisin ko kayo at papuputiin. Kaya bago po tayo pumuti, bago po tayo luminis, kinakailangan meron po tayong sakripisyo. Meron po tayo na kinakailangan gawain sa ating pong buhay. Dahil kung ating pong aalalahanin at ating pong amimithim na bulay-bulayin ang ating pong nakaraan, maaaring masasabi mo, Lord, salamat, tinawag mo ako. Nangakala ko lahat ng aking pong mga kasalanan, ito'y aking pagbabayaran. Pero salamat dahil ikaw ay punong-puno ng habag. Dahil ikaw ang nakakita sa aming pong buhay, salamat, isa ako sa pinili mo at kinahabagan. Kaya makikita po natin, na dito po yung pong ating pong buhay, unti-unti po tayong nababago. Dahil ang sabi ng ating pong Panginoon sa aklat po ng 2 Corinthians 5:17, ang sino man na kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Wala na ang kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. Kulbitin mo nga katay mo sa mo, binago ka na ba ng Diyos? Amen. Ulit, hindi ata narinig. Binago ka na ba ng Diyos? Amen. Merong hindi makatango. Merong hindi makaamen. Pero it's okay. So, ibig sabihin, totoo na, meron pa tayong mga natitira. Pero sabi nga, araw-araw. Araw-araw, magpapasan tayo ng krus. So, ibig sabihin, meron tayong kahinaan. Meron diyang araw ng linggo, nagpe-praise the Lord. Pag araw ng Lunes, mula Lunes hanggang araw ng Sabado, ay walay. Nasa gawa ng mundo. Nakikipagmarites umagang-umaga. Walang panahon magbasa ng Biblia. Walang panahon makinig ng salita ng ating pong Panginoon. Pero ang nais ng ating pong Panginoon, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, isang tabi muna ang ating pong kagustuhan. Dahil tayong lahat ay mababago kung fully surrendered tayo sa ating pong Panginoon. Dahil ang sabi niya, ang sino mang mag-aalay ng buhay, amen. Makakamit nito. Ano po yung makakamit nito? Lahat ng ating pangangailangan, kayang-kayang ibigay ng ating pong Panginoon. Amen. Sapagkat ang ating Diyos na tumawag sa atin ay tapat. Ang Diyos na tumawag sa atin para tayo pagpalain. Glory to God. Kaya makikita po natin dito na talagang totoo ang ating pong Panginoon. Ang siya pong tumawag at pumili po sa atin. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng John? John 15 verse 16. Glory to God. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinilang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingiin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. So, ibig sabihin, hindi po tayo ang pumili sa Diyos. Ibig sabihin, pinakikita, ang Diyos ang pumili sa atin. Kaya kung ano man ang ating pong kahinaan, ang Diyos ang bahala na magbago sa ating pong buhay.
Amen. Sapagkat dito po'y malaki pong patotoo sa aking pong buhay. Nung ako po'y tawagin ng ating pong Panginoon, ako po ay punong-puno ng karumihan. Naando na sinungaling, mandaraya sa timbangan, naandoro yung kung saan ay manloloko. Glory to God. Hallelujah. Ang daming ginagawa na kung sa'y pambobola sa kanyang mga suki. Dahil ang aking pong buhay, ako po ay isa pong tindera ng isda. At dito ko po nakita, kung meron po dito nagtitinda ng isda, pasintabi po. Glory to God. Dahil ako po'y tindera po ng isda, at ang aking pong pinagdadalahan ay Cavite. At ang alam nila, pagdating sa Laguna, sariwa ang mga isda. Pero hindi nila alam, ilang araw na po itong ilado. Sinungaling po ako. Sasabihin na, suke, sariwa. Oo, sariwa, bagong huli. Pero saan ka? Ilang araw ng ilado. At hindi lang yon. Dahil na po ngayon pong panahon ito, dahil kakaunti na po ang isda sa Laguna, nagkakaroon na po ng isda galing pong Bicol. At doon po, kapag sinabi na, ay, isdang Laguna, ay, oo, sariwa to, pero saan ka? Galing Bicol. Di ba sinungaling ka? At nambobola pa. Napakabulera ko po nung araw. Glory to God. Pagka po matumal, meron po ako nakita na kung saan, meron kami sukay na Mise Galante dahil sa Cavite. Kalimitan dyan, ang nagdadala dyan ay mga lalaki, nagdadala po ng kalakal. Lalo po pag panahon po ng tagkape. Kung meron po dito na kung saan mga tiga Cavite, yan po yung pong hanap buhay dyan. At nung pong panahon yon, pagka po matumal, ang gagawin ko, pag minakita po ako na suki ko, na alam kong galante, tatawagin ko yun. Hoy, sweetheart, pari ka dito. May inihanda ko na sariwan-sariwa at napakaganda. Alam kong darating ka. Pero saan ka matumal lang, kaya hindi nabebenta. Di ba sinungaling bulera? Akala naman, totoo yung sinasabi ko. Kaya alam nyo, totoo po yun. Nung ako po ay naandun po sa paghahanap buhay, nung ako po ay maging Kristiyano na, kinumbik po ako ng Panginoon. Dahil yun ang kauna-unahang pagkakataon na ipinaunawa sa akin ng Panginoon na ikaw ay mandaraya sa timbangan. Naranasan ko po noon na ang aking pong anak ay tumirik ang mata. At dinala po namin sa ospital, diyan po sabi niyan, doktor. Ako po'y nagtatanong sa Panginoon, dahil ang aking anak, dahil mataba po siya, hindi po makita po yung ugat. Nilagyan po dito sa baraso, nilagyan po sa paa, nilagyan po sa ulo. Kaya ang bata po sigaw ng sigaw, dahil tumirik po ang kanya pong mata. Hindi po ako makakain, ako po'y parang luka-luka. Tumakbo po ako sa ospital na wala po akong sapin at ang aking pong damit ay pantulog lamang. So ako po ay nakipag-ugnayan sa Panginoon. Sabi ko, Diyos ko, ano po ba yung kasalanan ko? Hindi naman ako nangangalunya, hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako pumapatay ng tao. Dinig na dinig ko ang tinig ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, magnanakaw ka. Sabi kay Lord, hindi naman ako nagnanakaw. Magnanakaw ka sa timbangan. Praise God. Na-strike po ang puso ko. Kaya sabi ko, Lord, ito pala yung aking kasalanan. Akala ko po yung pandaraya ko timbangan, natural lamang. Pero nung ipaunawa sa akin ng Panginoon, ang sabi ko sa Panginoon, Diyos ko, patawarin niyo po ako, magbuhat ngayon, hindi na po ako mandadaya. Yun na pala yung panahon na ako po'y tinatawag na ng Panginoon. At minsan may mga panahon na ako po ay natetempt na mandaya, lalo po pagka matumal. Ipapaalala sa akin ng Panginoon. Gusto kong pihitan ng aking timbangan, straight. At sabihin sa akin ng Holy Spirit, akala ko ka naman dadaya. Ay, opo, hindi na nga po. So, ibig sabihin, may mga pagkakataon pala, yung mga problema ang ating pinagdadaanan. Kasi yung panahon noon, talagang totoo, ako po ay sugapa. Gusto ko lagi malaki ang kita. Gusto ko lagi na kung saan ako'y bida. Ang dami kong magdala ng isda kasi gusto ko malaki ang kita. Pero dumating ang pagkakataon na ako po'y tawagin ng aking pong Panginoon. Ito pala yung panahon para isurrender ko na yung aking buhay. Dahil kung sa akin po lang sarili, hindi ko po kayang baguhin. May sasabihin ko, pagka po bagong taon, ako magkasabi, New Year's resolution, hindi na ako mandadaya sa timbangan. Unang araw, 2 araw, 1 linggo, ay matumal. Kanakila mandaya uli. Pero hindi na natin nauunawaan. Ang Diyos, kapag ikay tapat, tapat din ang Diyos sa iyo.
po nagsimula, nung ako po'y makakilala sa ating pong Panginoon, unti-unti binago ang aking pong buhay. Kaya makikita po natin dito na miski gaanong kalaki ang iyong kasalanan, miski ikaw po isa pong napakapusakal, ikaw man ay mandarambong, ikaw man ay alipin ng bisyo, ikaw man ay nagsusugal, ikaw man ay durugista, ikaw man ay nanlalalaki, ikaw man ay nambababae, kapag tayo lumapit sa Diyos, ang Diyos, handa tayong patawarin at bigyan tayo ng bagong buhay. Amen. Yan po ang nais ng ating pong Panginoon. Kaya makikita po natin dito, bakit po ang tinawag ng ating pong Panginoon ay mga makasalanan? Kasi alam ng Panginoon, ang mga taong ito ay pwedeng magbago kung susunod sa akin. Amen. Kaya dito po ipinauunawa, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Dahil kung titingnan natin ang ating buhay, hindi mo gugustuhin ng ating Panginoon. Ay biro mo araw-araw papasinan ng krus. Abe, sino yun? Sino yung papayag noon? Pero dahil ang Diyos ang pumili sa atin, kaya tayo ay sunod-sunuran. Ano po layunin ng ating Panginoon? Bakit tayo tinawag? Upang tayo ay kung saan ay mabago ang ating buhay. Upang tayo ay mamunga. Makita sa atin yung bunga ng banal na Espiritu. Kung dati tayo magagalitin, aalisin ang pagiging magagalitin. Kung tayo hindi marunong umibig sa ating kapwa, tuturuan tayo para umibig sa kapwa. Kung tayo po'y lagi nakasimangot, lagi po tayo magiging masaya. Bakit? Yan ang bunga ng banal na Espiritu. Kaya yung bungang iyan na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon, gamit para tayo ay humayo. Gamit para tayo'y magbunga. Gamit para tayo makapangalap ng kaluluwa. At ang mga kaluluwang iyan, makita na sila rin ay nagbabago ang buhay dahil kay Kristo. Amen. Tayo po ang magsisilbing magandang ehemplo. Dahil sa pamamagitan ng mga problema ang ating pong pinagdadaanan, hindi po natin namamalayan, ito pala ang paraan ng Panginoon para po tayo mabago. Ito pala ang paraan ng Panginoon para tayo pagpalain. Dahil ano ang sabi po rito, glory to God, doon po sa John 15. Amen. Kung tayo po'y mamumunga na, ano po ang pangako niya? Ano man ang inyong hihingiin. Praise God. Hallelujah. Hiniram ko kayo upang kayo humayo at magbunga. At manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. So, ibig sabihin, kung mananatili po sa atin yung bunga ng banal na Espiritu. Dati ikay madaldal, naging maingat ka na. Dati ikay magagalitin, naging masayahin ka na. Dati ikaw kung saan ay punong-puno ng kung saan ay iba't ibang uri ng kaisipan. Dati ikaw mapag-isip ng masama, pero ikaw binago ng Panginoon. Dati ikaw napakadaldal, pero binago ka ng Panginoon. Nagkaroon ka na ng meekness. Amen? Nagkaroon ka na ng goodness. At ang lahat ng iya'y buhat sa atin pong Panginoon. Kaya kapag ito po ay mananatili na po sa atin, sino kayang tatay ang hindi kayang ibigay lahat ng ating pangangailangan? Kaya ito po yung ipinauunawa ng ating pong Panginoon. Dahil ang Diyos ang pumili sa atin. At hindi tayo ang pumili sa ating pong Panginoon. Kaya tungkulin ng ating pong Panginoon na tayo ay pagpalain. Amen. Tayo ay tustusan ng lahat ng ating pong mga pangangailangan. Amen. Ano po sinabi po sa aklat po ng 2 Timothy 1:7? Praise God. Hallelujah. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So, ibig sabihin dahil tayo po ay tinawag po ng ating pong Panginoon, pagbuhat po ng tawagin po tayo ng ating pong Panginoon, ipinagkaloob na sa atin ang Espiritu ng Diyos. Amen. At ang Espiritu ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, dito po unti-unti nating nararamdaman na kung saan ay meron ka ng boldness. Boldness hindi po doon sa mga salitang mga mahahalay. Boldness sa pagkapakilala sa ating pong Panginoon. Sa pagkapakilala at pagkapatotoo na ang Diyos ang nagbago sa aking buhay. Na ang Diyos ang nagpapala sa akin. Na ang Diyos ang lagi kong kasama. Na ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Kaya yung ating pong kung saan nilakas ng loob, gamitin natin yan sa ikaluluwalhati ng ating pong Panginoon. At ano pa yung isa? Kapangyarihan. Amen. We have the power. Amen.
Lagi po nating alalahanin yung sinabi ng ating pong Panginoon na siya malapit nang umalis. Doon po sa aklat po ng Matthew 28 verse 18. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng kapamalaan sa ibabaw ng lupa at sa langit, ipinagkaloob na sa akin. Kayong lahat ng sasampalataya sa akin, mararanasan to. Kaya nasa atin na po yung kapangyarihan. Kaya kung ikaw ay sumusunod sa ating pong Panginoon, ibibigay sa atin ng Panginoon ang kapangyarihan. Kapag ikay nanalangin sa may mga karamdaman, makararanas ng kagalingan. Kapag ikay nagpalayas ng masamang espiritu, tatalsik ang masamang espiritu. Ito yung ating pong maranasan. Bakit? Ipinagkaloob sa atin ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Amen? Pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Meron na po tayong pag-ibig. Yung dati, pagka tayo minakita na kung saan may mga bisyo, ay ako dyan, baka ako'y mahawa. Ay hindi magandang impluensya yan. Ngayon, dahil tayo meron ng Espiritu ng Diyos, kahahabagan mo ang mga alipin ng bisyo. Kahahabagan mo yung naalipin ng kasalanan. Kahahabagan mo ang lahat ng tao. Dahil yung sinabi sa akin po ng 1 Timothy, glory to God, chapter 2. Una sa lahat, tayo manalangin. Tayo mamagitan. Kangino? Sa lahat ng tao. Ibig sabihin, tayo pong lahat walang pipiliin. Kapag narinig natin sa Panginoon, dalahan mo yan ng magandang balita. Mahalin mo yan. Bigyan mo yan. Magpatawad ka sa mga tao nagkasala sa iyo. Yun po yung kapangyarihan ibigay sa atin ng Panginoon. Yung mga taong di ka ibig-ibig, maiibig mo yan. Amen. At magkakaroon ka ng self-control. Nagpipigil ka sa iyong dila. Na minsan, bagamat ikaw'y pinagsasalita na ng pangit, ano ang gagawin mo? Uunawain mo na lang sila. Okay lang na ikaw'y pagbintangan. Okay lamang na ikaw'y laitin. Okay lamang na ikaw ay ibaksak. Sapagkat ang salita ng Panginoon ang lagi natin pangahawakan. Yung sinabi ng ating pong Panginoon, sa aklat po ng Mateo, ang ibinababa ay itinataas. At ang nagpapakataas, kanyang ibinababa. Kaya kapag tayo po ay nakararanas na laitin, yan po yung aral ng ating Panginoon. Doon pa lamang sa aklat po ng Matthew 5, yung kanya pong sermon sa bundok, ano sabi niya? Mapapalad kayo kung kayo pinagwiwikaan ng pawang kasinungalingan dahil sa akin, sapagkat malaki ang bahagi mo sa kanan ng langit. So kaya kapag ikaw po'y nilalait, ibig sabihin, oy Luding, kabilang ka na sa kaharian ng langit pag kami nanlalait sa iyo. Oy Jocelyn, kaya nararanasan mo na ikay pinagwiwikaan ng pawang kasinungalingan dahil malaki ang bahagi mo sa kaharian ng langit. Hindi na dati na tayo pagka tayo pinagwiwikaan ng, oy sabi noon, ikaw daw sinungaling. Sugod agad! Parang si Diego silang. May hawak agad na patalim. Sino ang may sabi? Ganyan tayo nung araw. Pero nung tayo nasa ating pong Panginoon, dahil pinagkalooban tayo ng Espiritu ng ating Diyos, meron na po tayong self-control. Meron na po tayong love. Meron na po tayong power. Amen? Nasa sa atin na po yan. Bakit po? Dahil tayo tinawag ng ating Panginoon. Dahil tayo pinili ng ating Diyos. Amen? Another po sa aklat po ng Galatia 2:20. Praise God. Kaya nga hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen? Di ba napakasarap namnamin to? Kapag naalala po natin na tayo pong dati ang ating pong buhay pusakal, pero binayaran tayo ng ating Panginoon, magagawa mo pa kaya na hindi maglingkod sa Diyos? Kapag naalala po natin na ang Diyos kung paano pa nagtutusto sa atin, na kung paano nung panahon na kung saan wala tayong pagkakakilala sa Diyos, baon tayo sa utang, pero ngayon, malala tayo nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ang ating pong Panginoon ang humango sa atin. Amen? Bakit po? Hindi na po yung ating pong makalamang buhay ang nananahan sa atin. Sino na nananahan sa atin? Si Kristo. Amen. Yung buhay na ni Kristo ang nakikita sa atin. Glory to God. Kaya mararanasan po natin na tayo po ay makararanas
ng pagkapala na inilaan sa atin ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya nga sabi nga po dito, glory to God, hallelujah. Yung ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin. Amen. At naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Kaya po tayo ay naririto. Kaya po tayo nagmamahal. Kaya po tayo umuunawa dahil inaalala natin yung ating buhay noon. Inibig tayo ni Kristo. Siya'y namatay para sa atin. Siya'y napako sa krus para sa ating mga kasalanan. Bakit hindi mo susundin ang ating Panginoon? Amen? Lahat ng ating pong pagdadaanan, ito po'y ating pong binipisyo. Sapagkat araw-araw tayo po'y binabago, kaya araw-araw tayo po'y pinagpapala ng ating pong Panginoon. Ano po ang sabi sa aklat po ng Jeremiah 10:23? Glory to God. Hallelujah. Nalalaman ko po, Yahweh, na walang taong may hawak ng sarili niyang buhay at walang nakatitiyak ng kanyang sasapitin. Amen? Mismo ito po ay sinabi po ni Jeremias. Sinabi sa kanya ng Panginoon, kaya ito sinasabi niya sa mga Israelita. Alam po natin na walang nakakasigurado sa ating buhay. Alam natin na walang nakakatiyak kung ano po ang ating sasapitin. Ngayon, malakas ka. Ngayon, nagpe-praise the Lord ka. Hindi mo alam isang araw may karamdaman ka na. Ngayon, ang dami mong pera. Miski ano kaya mong bilhin. Hindi mo alam isang araw. Ikaw pwede magkakaroon ng karamdaman na ang karamdaman mo, ito'y magdadala sa iyo para ikaw ay maubusan ng pera. Kaya ano ang sabi dito ni Jeremias? Glory. At walang nakatitiyak sa kanyang sasapitin. Walang nakakaalam sa atin sasapitin. Kaya ano ang paalala sa aklat po ng mga ngaral? The whole duty of man is to fear in the Lord. Sabi ni Haring Solomon sa aklat po ng mga ngaral 12, verse 13, the whole duty of man is to fear in the Lord. Kaya kung tayo po ay may takot sa ating pong Panginoon, matatakot kang gumawa ng masama. Bakit po? Lahat ng ating ginagawa, ito po ay lihim sa tao, pero sa Diyos lantad. Hayag yan sa ating Panginoon. At ano ang sabi niya? Lahat ito'y ating ipagsusulit sa Panginoon. Kung gumawa ka ng mabuti, mabuti ang gantimpala. Pero kung masama, masama ang gantimpala. Bakit hindi ka gagawa ng mabuti? Bakit hindi mo susundin ang ating Panginoon na may likha ng ating buhay? Lagi po na, kapag ito po'y ating pong naalala, na wala nakakatiyak sa ating buhay, hindi ka na magmamataas. Hindi mo kalilimutan ng Diyos. Maaaring kapag maaalala mo kung paano ka binago ng Panginoon, kung paano ka pinagpala, kung paano ka hinango, kapag nalaman mo, may gawain ng araw ng Miyerkules, Lord, alang-alang sa iyong pag-ibig sa akin, dadalo ako ng araw ng Miyerkules. Kapag nalaman mo na merong overnight, Lord, alang-alang sa buhay na ibinigay mo para sa akin, dadalo po ako ng overnight. Nalaman mo na merong morning prayer, Lord, alang-alang sa pagbabago mo, alang-alang sa pagkapala na aking naranasan, dadalo po ako ng morning prayer. Bakit po? Lahat ng gawain dito sa loob ng iglesia, ito po ay sa Diyos. Amen? Hindi po tayo pumupunta ito para sa mga kapatiran. Pumupunta po tayo para sa ating pong Panginoon. Dahil siya ang may utos. Ang sabi niya sa aklat po ng Hebreo 10:25, huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo sa bawat pagtitipon na itinalaga ng ating Panginoon para sa kanyang mga tinawag at pinili. Bakit po? Para ihanda tayo sa araw ng pagbabalik ng ating pong Panginoon. Kaya kapag tayo po'y dadalo bawat gawain, ibig sabihin, pinalalakas tayo. Amen. Pinababanal tayo para sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, handa na tayo. Amen. Kaya kapag ikaw po ay kung saan nagbabaliwala sa gawain ng ating pong Panginoon, ngayon pa lamang sabihin mo na, Lord, bakit nga po ba hindi ako dadalo ng mga gawain samantalang ikaw ang may hawak ng aming buhay? Sa'yo nakasalalay ang aming buhay. Amen. Kaya nais ng ating pong Panginoon na lagi po nating maalala ang salita ng Diyos. Amen. So ngayon po ating pong pag-aralan, ano po ba yung mga benefit of surrendered life? Praise God, anong oras na? Hallelujah. Matapos ko po sana, Lord. Benefit of surrendered life to Christ. Amen. Number 1, surrender brings freedom to sin. Amen. Kaya kapag tayo po raw ay nag-surrender ng ating pong buhay, magkakaroon po raw tayo ng kalayaan sa kasalanan. Amen? So, ibig sabihin, ipinakikita po rito na tanging ang Panginoon
ang magbibigay sa atin ng lakas para po tayo makalaya sa kasalanan. Ano yung kasalanan na kung saan ay meron ka pa ngayon? Ano yung kasalanan na para bang hirap na hirap mong isurrender sa ating pong Panginoon? Alalahanin po natin ang salita ng Panginoon. Ano po yung sinabi ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Romans 6:13-14? Glory to God. Dahil once na tayo pinag-surrender ng ating pong buhay, ito po benepisyo. Huwag na ninyo ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinman bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Amen. So ibig sabihin, pinauunawa po dito ni Apostol Pablo, anumang sangkap ng ating pong katawan. Huwag natin ipaalipin sa kasalanan. Ang sabi sa aklat po ng Mateo, kung ang mata mo ang magiging sanhi ng kasalanan, dukutin mo ito. Amen. Mabuti pang pumunta ka na. Akong bagay pumunta ka na sa langit ng iisang mata. Isa, dalawa ang mata mo, sa impyerno naman ang punta mo. Ibig sabihin, ano ang pyesa ng ating katawan? Kung itong ating paang ito ang lagi papunta doon sa bingguhan, putulin mo na. Amen. Kung itong ating paang ito ang laging gusto pupunta sa mga disco, putulin mo na. Glory to God. Kung ang ating kamay, yung kasay magiging sanhi ng kasalanan, na kung saan mahilig kang mahilig kang manakit. Amen. Glory to God. Putulin mo na iyan. Kung itong kamay na ito'y malikot, putulin mo na yan. Ibig sabihin, pinauunawa ni Apostol Pablo, bawat piyesa ng ating katawan, ito man ay ating pong bibig, ito may ating mata, ito may ating kamay, ito may ating paa, ang ating buong pagkatao, huwag natin itong ipaalipin sa kasalanan. Amen? Ano po ang sabi niya? Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. Ano po yung sinasabi itong kung sa'y pasakop tayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay? Ibig sabihin tayo dati, naalipin ang kasalanan, ang tawag sa atin ng Panginoon ay patay. Yung sinabi sa aklat po ng Efeso 2. Amen. Dati kayo mga patay. Mga patay. Amen. Ibig sabihin ng patay, alipin ang kasalanan. Pero nung tayo po'y tumanggap sa ating pong Panginoon, binuhay tayo. Amen. Kulbitin mo katabi mo, buhay ka kapatid. Amen. Buhay ka. Amen. Binuhay ka na ng ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. At ang sabi rito, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Kaya ito pong ating pong katawan, ihandog natin sa Panginoon. Makagawa ng mabuti. Amen? Magkaroon po tayo ng pagnanasa na kung saan makapagdala tayo ng kaluluwa. At kung tayo po'y sobra-sobra at meron kang naisip na kinakailangan tulungan, tulungan mo ito. Ibig sabihin, yung bawat pyesa ng ating katawan, magagamit ito sa kabutihan ng ating pong Panginoon. Amen? At mawawala ka na sa pagkakaalipin sa kasalanan. Ano po sabi sa verse 14? Glory to God. Hallelujah. Verse 14. Ba't di ko makita? 14. Hallelujah, Lord God. Ayan. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo wala na sa ilalim na kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Kaya tayo po'y nasa kagandahan loob na ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin ng kagandahan ng loob ng ating pong Panginoon, yung sinabi sa aklat po ng Efeso 2:8, dahil sa Kanya pong grasya at habag, amen, tayo'y Kanyang iniligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo po ay wala na tayo sa alipin ng kasalanan. Sapagkat dahil sa grasya ng ating pong Panginoon, tayo po'y iniligtas ng ating pong Panginoon. Next po, glory to God, hallelujah. Surrendering leads to peace. Amen. Kapag tayo po'y nag-surrender, dadalhin tayo sa kapayapaan. Sa papaanong paraan para po tayo dadalhin sa kapayapaan? Dati, pag ikaw po ay kung saan ay may mga problema, ano gagawin mo? Ang iisipin mo agad, pupunta ako sa kumari ko. Alam ko, tuwing 15, nagpapadala ang asawa noon. Di ba? Pero, ngayon ikay nakakilala sa Panginoon, never. Meron akong Diyos na magsusupply. Kapag ako'y nanalangin, handa siyang magbigay sapagkat siya'y tapat sa kanyang mga anak. Amen. Kaya magkakaroon tayo ng kapayapaan. Dati, utang dine, utang doon. Pag may nalaman na meron doong card, meron doong ahon, meron doong pag-asa, doon pupunta.
Ano mangyayari? Punong-puno ng kaguluhan. Pag araw ng Lunes, may huhulugan sa card. Pag araw ng Lunes, mayroong asa, mayroong pang ahon. Glory. Ang daming klase na inuutangan. Praise God. Pero ngayon, ang ating pangahawakan, pangako ng ating Diyos. Amen. Na ang ating Diyos ang maghahango sa akin. Na ang aking Diyos ay buhay. Na kapag ako'y tumawag, lagi handa na siya'y tumugon. Kapag ako'y humingi, siya'y magbibigay. Kapag ako'y kumatok, siya'y magbubukas. Kapag siya'y aking hinanap, siya'y aking masusumpungan. Amen. At kapag tayo nakaranas ng katugunan sa ating Panginoon, ano gagawin mo? Magagala ka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Tumutulo ang uhog, lumuluhod. Dahil nakalaya na sa utang. Lord, salamat po sa pagkapalaya mo. Salamat po sa iyong kabutihan. Nakaranas po ako ng kagalingan. Praise the Lord. Amen. Amen. Kaya makararanas ka ng kapayapaan. Next po, glory to God. Hallelujah. Ano po yung ginamit pong verse? Pilipos 4:6-7. Hallelujah, Lord God. Kaya ano sabi? Huwag kang mabalisa tungkol sa anong bagay. Ibig sabihin, lahat ng bagay, huwag mo ikakabalisa. Kayang itustos ng ating pong Panginoon yan. Amen. Sa halip, hingiin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen? Paano po yung pananalangin may pasalamat? Lord, salamat, naranasan ko po na ako pinasairan ng pera. Lord, marami pong salamat, naranasan ko po na ako pinagkautang-utang. Lord, marami pong salamat, naranasan ko po ako'y magkaroon ng karamdaman. Dahil nung panahon na ako po'y walang pera, ikaw ang nagtustos. At napatunayan ko, you are my great supplier. Sa panahon ng ako po'y may karamdaman, Lord, salamat, naranasan ko po ang kagalingan sapagkat ikaw ang aking Jehovah Rapha. Amen. Sa panahon ng aking pong pangangailangan, Lord, salamat. Nung ako po'y gulong-gulo ang aking pong buhay, nagkaroon ako ng kapayapaan dahil sa halip na ako'y pumunta kung saan-saan, sa iyo na lamang ako lumalapit. Kaya ikaw ang aking Jehovah Shalom. Amen. Nagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Ano ang ating mararanasan sa verse 7? Glory to God. Hallelujah. Napakasarap magbulay ng salita ng ating pong Panginoon. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso. Amen. Kaya kapag tayo po, ang Diyos ang ating pag-asa, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan. Amen. Hindi ka nababalisa. Kasi alam mo, meron kang tatay sa langit na bukas ang kamay para pagpalain ang kanyang mga anak. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Mag-iingat ng inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo. Amen. Kaya tayo po'y may kapayapaan dahil tayo po'y nakikipagkaisa. Ano ibig sabihin nakikipagkaisa? Yung gusto ng Panginoon, yun ang ginagawa mo. Yung gusto ng Panginoon, yun ang ikinatutuwa mo. Ang gusto ng ating Panginoon, pagpalain tayo. Sapagkat ito ang kanya pong pangako, ang pagpalain ang kanya pong mga anak. Kaya ang ating pong Panginoon, ibibigay sa ating kapayapaan. Amen. Next po, glory to God. Surrender results in transformation. Ayan. Kapag tayo po'y sumuko sa ating pong Panginoon, mararanasan mo ang pagbabago ng iyong buhay. Kaya kapag hindi mo pa isinusurrender ang iyong buhay, of course, hindi mababago ang buhay mo. Kasi kaya na mababago ang ating buhay, kasi isinurrender na natin ang ating buhay sa ating pong Panginoon. Pagka umaga, pagkagising, ano ang gagawin natin? Magpupuri tayo, saasamba tayo sa ating Panginoon. Glory to God. Pagkagising natin sa umaga, tayo luluto sa Panginoon, Lord, salamat sa panibagong buhay. Salamat po sa buong magdamag, iningatan mo ang aking buong sambahayan. Salamat, Panginoon, sapagkat sa orto magagawa ko magpurit sumamba sa iyo. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Glory to God. Kaya magbabago ang ating buhay. Yung ating way na dati pagkagising, agad, luto, aligo. Pero ngayon, nagagawa na natin yung gusto ng ating pong Panginoon. Ano sabi po sa aklat po ng
Romans 12, 1 and 2. Amen. Hallelujah. Meron po ba tayong nauunawaan? Amen. Praise God. Romans 12, 1 and 2. Hallelujah, Lord God. Kapag isinurrender natin ang ating pong buhay, sabi nga, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Ialay na ninyo ang inyong buhay. Amen. Mag-surrender na tayo sa ating pong Panginoon. Itong buhay na ito bilang isang handog. Amen. Anong klaseng buhay ang ating ihahandog sa Panginoon? Banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kaya kapag nagagawa po natin na iniaalay po natin ang ating pong buhay. Kapag nagagawa po natin na kung saan na tayo po ay, kaysa po tayo ay iba't iba yung ating iniisip, Lord, ito po ang anak mo. Panginoon, sinusurrender ko po ang aking buhay sa iyo. Magpapagamit po ako sa iyo, Panginoon. Glory to God. Kaya habang tayo ay nagsusurrender, iniaalay po natin ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon. Magagawa po natin yung ating pong kahinaan, ito po'y unti-unti natatransform. Unti-unti ito po'y nababago. Yung ating pong kadaldalan, yung ating pagiging chismosa, kapag ikay nagpuri sa ating Panginoon, ang Diyos ang magsisipir nito. Kapag nagawa mo magpasalamat sa ating pong Panginoon, ang isip mo, ang Diyos ang magbabago. Kaya habang tayo po'y lumalapit sa ating pong Panginoon, mararanasan mo ang tunay na pagbabago sa ating pong Panginoon. Amen? Yung kahinaan mo, ang Diyos ang magbabago. Ano sabi po sa verse 2? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. At sa halip, magbago na tayo. Amen? Praise God. Ang Diyos ang magbabago sa ating pag-iisip. Maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng ating Diyos. Kapag tayo po ay kung saan nababago na ang ating pong buhay, mauunawaan na natin, Lord, nakakalugod pala sa'yo, tumulong ako sa kapwa. Kapag tayo po'y lagi po tayong iniaalay po natin ang ating pong buhay. Kapag hindi na po tayo umaayon sa takbo ng sanlibutan ito. Kapag nagagawa na po natin na kung saan magawa po natin kung ano ang kalooban ng ating pong Panginoon, makikita mo, sasabihin talaga na ikay born again na. Amen. Sasabihin talaga na talagang totoo, ang taong ito ay nagsurrender ng kanyang buhay sa ating pong Panginoon. Dahil kapag tayo po ay nag-surrender na at hindi na po tayo nakikialam sa takbo ng mundong ito, mararanasan mo na, mauunawaan mo na kung ano yung kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kung ano ang dapat natin gawin bilang tayo po yung mga born again. Amen. Hindi na po tayo nagpaparinig sa Facebook. Nung ako'y may pera, laging nasa akin, pero ngayon, ako na'y hindi kilala. Nung ako'y may pera, lagi na lang maretera. Ngayon, wala na. Amen? Pero dahil tayo po ay binago na ng ating pong Panginoon, yung mga tao na ating pong, yung pong mga tao na tumulong sa atin, noon tayo panahong wala, aalalahanin mo ito. Noong panahon na kung saan ikaw ay hirap na hirap sa iyong buhay, glory to God, magagawa mong tumulong sa iyong kapwa. Ang lagi mong iisipin, naranasan ko din ang wala. Naranasan ko rin nagpapaaral, wala akong pantuition. Naranasan ko rin wala akong kakainin, may tumugon sa akin. Kaya ngayon, dahil bago na ang iyong isip, bago na ang buhay mo, ikay pinagpapala na ng ating pong Panginoon, ikaw nga'y magbabalik tanaw. Amen, sa mga tao na tumulong sa iyo nung araw. Nagawa mo yung kalooban ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya wag po tayong aayon sa takbo ng sanlibutan ito. Amen, glory to God. Next po. Praise God, hallelujah. Malapit na. Surrender leads to true fulfillment. Kapag tayo pinagsuko, magkakaroon po tayo ng totoong-totoo na katagumpayan sa ating pong buhay. Ano po sabi po sa aklat po ng Proverbs 3, 5, and 6? Hallelujah. Kayawi magtiwala buong puso at lubusan at huwag manangan sa sariling karunungan. Verse 6, glory to God. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatakbo. Kapag tayo pinagtiwala, hindi ka nanangan sa iyong sariling karunungan.
Napakaganda ang pangako ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, kapag sinabi huwag kang manangan sa iyong sariling karunungan, magtiwala ka sa ating Panginoon ng buong puso at lubusan. Ibig sabihin, laging sa Diyos ang lapit. Laging sa Diyos ang kung saan ipagkasangguni natin. Kaya kapag ito po'y ating pong mararanasan, anuman ang iyong plano sa iyong buhay, gagabayan ka ng ating Panginoon. Magkakaroon ka ng true fulfillment. Glory to God, yung mga mali mo naging desisyon ng araw. Ngayong ikay nasa ating pag sumusunod ka na sa kalooban ng ating pong Panginoon, mararanasan mo na ang kalayaan. Mararanasan mo na yung pinagpalang buhay. Bakit? Lagi kang sasangguni. Lagi mo ipapawad sa Panginoon, Lord, meron akong negosyo na bubuksan. Sa iyo ko po ito itinatagubilin. Ipinauunawa ko po sa Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng ating pong plano, ipagkatiwala natin sa ating pong Panginoon. Last po, surrender result, the eternal reward. Ayan. Kapag tayo pinagsuko ng ating pong buhay, ang mararanasan po natin ay buhay na walang hanggan. Ano po sabi sa aklat po ng Romans 6:22-23? Ngunit ngayon pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos at natamo ninyo'y isang buhay na banal. Ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Praise God. 23. Glory to God. Hallelujah. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya tayo po dati alipin ng kasalanan, pero ngayon tayo po alipin ng ating Diyos at ang pangako ng ating pong Panginoon, buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo po ay magpapalipid pa sa kasalanan, kamatayan. Amen ang ating makakamit. Pero kung tayo po ay magsusuko ng ating pong buhay sa ating pong Panginoon, buhay na walang hanggan ang ating pong mararanasan. Conclusion, glory to God. Sa pagsusuko o pag-aalay ng buhay mo, ialay mo ang lahat ng ito. Praise God. Ano po yung pong ating iaalay sa ating pong Panginoon? Number 1 ang ating pong burdens or worries. Sapagkat may pangako po ang ating pong Panginoon sa aklat po ng Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal. Kayo nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ano yung dinadala mo ngayon? Kung totoo na ikay nagsurrender na ng buhay sa ating pong Panginoon, lumapit ka lang sa Diyos. Alam ng Panginoon ang bigat ng dibdib mo. Alam ng Panginoon yung mga suliranin mo. Alam ng Panginoon kung anong pinagdadaanan mo. Alam ng Panginoon hirap na hirap ka. Alam ng Panginoon maaari ang kapwa mo, kapitbahay mo, magulang mo na nawala na ng tiwala sa iyo. Pero ang Diyos ay nangungusap ngayon. I-surrender mo ng buong buo sa ating Panginoon. Ang Diyos mismo nag-aanyaya, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal, kayong lahat na nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang ating pong Panginoon ay punong-puno ng pag-ibig. Nag-aalok siya. Nag-aalok siya, lumapit kayo. Isuko natin ng buong buo ang ating pong buhay. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit, siya po'y nakatunghay sa atin. Alam ng Panginoon ang iyong kahinaan. Kaya ang sabi sa verse 20, pasanin natin ang kanyang pamatok. Ang kanyang pamatok ay magaang at siya may mapapakumbabang puso. Kaya yung pong lahat ng ating pong alalahanin. Lumapit tayo sa ating Panginoon. At sa paglapit natin sa ating pong Panginoon, handa po tayong sumunod. Handa po tayong magpaturo. Handa po tayong magpasakop. Sapagkat ang Diyos, ang nais niya sa lahat ng kabigatan mo, ang Diyos ang ating maging katulong. Amen? I-surrender mo lahat ang ating pong mga alalahanin. Pangalawa, purpose o layunin. Ano ba yung layunin mo sa buhay? Ano ba yung inaasam mo? Ano ba yung pangarap mo sa buhay? May pangako ang ating pong Panginoon sa aklat po ng Hebreo 13:5 and 6. Ang sabi niya, huwag tayong magmukhang salapi. Makontento tayo kung ano meron tayo. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, hindi kita iiwanan. Hindi kita pababayaan. At ang sabi niya sa verse 6, ito po'y hayagan nating masasabi, ang Diyos ang aking katulong. Ano ang magagawa sa akin ng tao? I-surrender mo lahat sa Panginoon. Iparamdam mo sa Panginoon, Lord,
Ito po ang aking buhay. Ako po'y wala na. Ako po'y down na sa buhay. Pero may layunin po ako, Panginoon. May pangarap ako sa aking buhay. Aalalahanin ko po ang salita mo, Panginoon. Ang sabi mo, Panginoon, masiyahan kami kung anong meron kami. Ang pangako mo, hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Kaya Lord, hear me. Help me. Sanctify me. Give me strength. At amin pong pinaniniwalaan, ikaw ang aming katulong. Walang magagawa sa amin ang tao. Surrender your life. Surrender your purpose. Glory to God. Pangatlo, your future. Kinabukasan mo. Glory to God. Ano po ang sabi sa aklat po ng Matthew 6:31 to 34? Kapag tayo po'y balisang-balisa sa ating pong pangangailangan, alam ng Panginoon yung ating pong hinaharap. Alam ng Panginoon kung ano yung puso mo. Dahil sabi sa aklat po ng awit 139, sa sinapupunan pa lang ng ating ina, may plano na sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi, huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. 32. Hindi ba't ang mga hintil ay nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga ito. Kapag tayo po'y balisang-balisa sa lahat po ng ating pong pangangailangan, ang tawag dito ng ating Panginoong Hesus, kayo'y mga hintil. Dahil ang mga hintil, sila yung mga balisang-balisa sa lahat ng kalapong mga pangangailangan. Kapag sinabing hintil, walang Panginoon, walang pananampalataya. Kaya once na tayo pinag-surrender ng ating pong buhay sa ating pong Panginoon, lahat ng ating pong pangangailangan, kayang itustos ng ating pong Panginoon. Ano po sabi sa verse 33? Glory to God. Ngunit higit sa lahat, ay bidyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano po yung tinutukoy ng ating Panginoon? Na kung hahanapin natin, na kung gagawain natin yung katwiran ng ating pong Panginoon, hahanapin natin na ang Diyos ang maghari sa ating pong buhay. Lahat ng ating pangangailangan, kanyang ibibigay. Ano yung pangangailangan mo ngayon? Ang Diyos nangungusap sa iyo. Kayang-kayang ibigay. Hanapin mo lamang ang katwiran. Hanapin mo lamang ang kaharian ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ang pangako niya, lahat ng ating pangangailangan, dadagdagan, ibibigay sa atin ang ating pong Panginoon. Bakit ka pa mag-aatubiling isurrender ang buhay sa ating pong Panginoon? Glory to God. Your will. Amen. Yung sinabi sa aklat po ng Matthew 26. Ito po yung pong ginawa po ng ating pong Panginoong Hesus. Nung siya po ay malapit ng hulihin, glory to God, na dito kung saan nagkaroon po siya ng battle. Amen. Ano ang sabi niya? Lumayo siya ng kaunti, nagpatirapa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kung hindi ang kalooban ninyo ang mangyari. Ang ating pong Panginoon nasa agony. Ang ating pong Panginoon na ando na yung takot, baka siya po ay hulihin na. Naando na yung kung saan nangungusap na sa kanya ang Panginoon dahil nagpapaalam na siya sa kanya pong mga alagad. Pero ang ating pong Panginoon, siya po ay kung saan siya po nanalangin. Siya po ay lumuha. Siya po sa kanya po kung saan sa kanya pong pananalangin, taimtim po siyang nanalangin. At halos dugo na ang pumapatak sa kanya para lamang ilayo ang sarong ito. Pero nung maramdaman niya na ito'y kalooban ng ating Panginoon na siya'y hampasin, na siya'y ipako sa krus, kaya ang sinabi niya, huwag ang kalooban ko ang maganap kung hindi ang kalooban mo. Isinurrender niya yung kalooban ng ating pong Panginoon. Ano yung mga minimiti mo sa buhay? Ano yung pangarap mo? Na baka iniisip mo kung ako'y lalapit sa Panginoon, kung ako'y maglilingkod sa Diyos, hindi ko ito mararanasan. Ang ating Panginoon, alam niya na ang Diyos ang pumili sa Kanya.
Alam niya siya dinala sa ibabaw ng lupa para sa kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan. Alam niya na ang ating Panginoon sa kanyang sakripisyong gagawin, tayong lahat ang makikinabang. Ang buong mundo ang makikinabang. Sapagkat kapag napagtagumpayan niya yung krus na kanyang daladala, doon makikita na sa pamamagitan ng kamatay niya sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan kanyang papawiin. Lahat ng kahirapan kanyang aalisin sa ating buhay. Ang mga mahihirap payayamanin. Lahat na may karamdaman, kanyang pagagalingin. Kaya yung sakripisyo na kanya pong tinanggap, tayo pong lahat ang nagkakamit ngayon. Tayo pong lahat ang nakaranas nito. Kaya makikita po natin dito, kung ang ating Panginoon sinunod ang kalooban ng Ama, bakit hindi natin susundin ang kalooban ng ating pong Panginoon? Amen? Kaya ngayon, sabi niya, sa aklat po ng Hebreo 12:2, glory to God. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyaan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Yun ang ipinagkaloob sa Kanya ng Panginoon. Nung tanggapin niya na sinabi niya, let your will be done. Kaya nun siya ay kung saan napako sa krus. Ito ang paalala dito ni Apostol Pablo. Lagi tayong tumuon sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Lagi nating aalalahanin yung bawat hampas na dinanas ng ating Panginoon. Yung lahat ng kanyang mga sugat at latay, tayong lahat ang magkakamit nito. Kaya hindi siya nalungkot nung pasapasan niya yung krus. Hindi siya na kung saan ay gumanti sa mga tao, kundi siya ay masaya. Sapagkat alam niya, matapos na ito'y kanyang pagtagumpayan, siya ay uupo sa kanan ng Amang makapangyarihan sa lahat. Amen. Kaya makikita po natin dito, ito po ay ginampanan ng ating pong Panginoon. Kaya ano ang sabi niya po rito, sa aklat po ng Lucas 23:20 po. Pagsuko at pagsunod. Ang kailangan po natin ay pagsuko at pagsunod. Glory to God. Kaya makikita po natin dito, sakripisyo ang ating pong kailangan. Pananampalataya sa ating pong Panginoon. Pagsuko ang nais ng ating pong Panginoon. Ialay na natin ang ating pong buhay ngayon sa ating pong Panginoon. Kung meron ka pang hindi magawa, sige tumayo na po tayo. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ating pong alalahanin, yung pong sinabi ng ating pong Panginoong Hesus sa kanya pong mga alagad. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalaan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Kaya kung tayo po ay maghahandog ng ating buhay, kung tayo po ay mag-aalay ng ating pong buhay sa ating pong Panginoon, kapatid, hindi ka lugi. May pangako ang ating pong Panginoon, ibibigay ng ating pong Panginoon ang lahat ng ating pong mga pangangailangan. Sapagkat ang sabi po dito po sa 24, na kung saan ito po yung pong nais ng ating pong Panginoon, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawawalaan ng kanyang buhay ay alang-alang sa akin ang magkakamit nito. Kaya once na isinurrender mo na ang buhay mo sa ating pong Panginoon, kapatid, hindi ka mawawalaan. Ibibigay ng Panginoon lahat ng ating pong pangangailangan. Sapagkat siya ay nangako sa atin, ang ating pong Panginoon nangako po sa atin. Ang sabi sa aklat po ng John 10:10, ang diablo ay bumaba sa lupa upang siya'y manlinlang, pumatay at magwasak. Ngunit ang ating pong Panginoon ay bumaba sa lupa upang magbigay ng buhay. Isang buhay na ganap at kaaya-aya. Alalahanin mo ang pangako ng ating pong Panginoon. Ang nais niya, tayong lahat ay makaranas ng isang pinagpalang buhay. Ang nais ng ating pong Panginoon, isurrender natin ang buong buo ang ating pong buhay. Sapagkat ito ang kanyang layunin, kaya siya bumaba sa lupa upang magbigay ng buhay. Isang buhay na ganap at kaaya-aya. Si Jesus ang ating pong mabuting pastor. Si Jesus hindi po tayo pagkukulangin. Ano ang sabi niya sa awit 23 verse 1-6? Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Dinadala niya ako sa isang tahimik at mainam na batisan. At doon ay bibigyan niya tayo ng isang bagong kalakasan. Dumaan ka man sa lilim ng kamatayan, hindi ka matatakot sapagkat ang tungkod niya at pamalo ang gabay at sanggalang.
Tunay na pati ang ulo ko ay nilalangisan. Ito'y nakikita ng aking mga kaaway. Glory to God. At ang kahuli-hulihan na pangako ng ating pong Panginoon, Lord God, sa verse 6, goodness and mercy. Glory to God. Hallelujah. Kabutihan at pag-ibig sa akin, di magkukulang. Siya'y makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Kaya once na tayo po'y nag-surrender ng ating pong buhay, si Yahweh ang ating pong pastol. Hindi tayo pagkukulangin. Ito po'y pangako ng ating pong Panginoon. Huwag kang matakot kung ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Huwag kang matakot kung ikay dadalo sa mga gawain. Huwag kang matakot sapagkat ang pangako ng ating pong Panginoon, dadala niya tayo sa isang mainam at tahimik na batisan. At doon sa lugar na yon, bibigyan tayo ng kalakasan. Kaya sa mga sandaling ito, itaas niyo ang inyong kamay. Praise God, hallelujah. Sumambit kayo ng panalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Isuko niyo ang inyong buhay sa ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay nangungusap sa puso ng bawat isa. Nais ng ating pong Panginoon ang maranasan ang tunay na pinagpalang buhay. Ang susi ay pag-aalay ng buhay sa ating Panginoon. Ang Diyos ang may likha ng langit at lupa. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Sabi niya sa Jeremiah 32 verse 27, si Yahweh ang Diyos ng lahat ng tao. Kaya kung siya ang Diyos ng lahat ng tao, kaya niyang isupply ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya Lord, sa oras na ito, nakikita mo po ang iyong mga anak. Lord, nakataasan ka na po mga kamay. At ang pagtaas ng kalapong mga kamay, ito po'y pagsuko sa iyo, Panginoon. Lord, maaari mabigat ang kalapong dibdib. Maaari marami po silang mga pinagdadaanan. Pero ang sabi mo po, Panginoon, sa isang awitin, si Yahweh ang aking pastol. Hindi tayo pagkukulangin. Araw-araw niya tayong bibigyan. Araw-araw tayong tutustusan ng ating pong Panginoon. Sapagkat kung siya'y magbigay ay sagana. Praise God, hallelujah. Kaya Panginoon, Lord God, kung meron man dito, Panginoon, na kung saan alipin pa ng bisyo, na hindi pa niya kayang lumaya, Lord, sa oras na ito, itinatagubilin ko po siya. Tulungan mo po, O God, na kung saan maisurrender niya ng buong buo ang kanya pong buhay. Sapagkat ikaw ang may kapangyarihang magbago. Ikaw ang magbibigay ng kalakasan para makalaya ang iyong mga anak. Kaya Panginoon Lord, lahat ng iyong mga anak na naririto, anuman po o Diyos ang kanapong nasain sa buhay. Hindi po aksidente na sila po'y naririto. Kaya Lord, sa iyo ko pong lahat itinitiwala ang iyong mga anak na naririto. Sapagkat totoo, Panginoon, ang lugar na ito ay pagkasama-sama ng iyong mga anak. Pagkasama-sama, Panginoon, mga pinili mo tinawag. Kaya Lord, kahabagan mo po, O Diyos, ang iyong mga anak. Tulungan mo po, Panginoon, na maging matatag sa bawat labanan ng buhay. Tulungan niyo po, Panginoon, Lord God, na makalaya sa anumang umaalipin sa kanila. Kaya Lord, sa iyo ko po silang lahat itinitiwala. Sa iyo ko po, Panginoon, Lord God, ibinibigay ang kanila pong buhay, ang aming buhay, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. Sa iyo ko po itinitiwala ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah.